Come on, we gotta go. Tara na, oras na para umalis at patunayan sa lahat na hindi lang tayo kung ano ang nakikita nila. Narito na ang Transformers 1 at ang pinagmulan ng mga iconic na action figures na ito. Ngayon, iraranggo natin ang mga tauhan ng Transformers 1 mula mabuti hanggang masama. Diretso na tayo sa pinakakahanga-hanga at marangal na mga karakter, pababa hanggang sa pinakamasama. Mabubuti ang mga karakter na ito. Sa totoo lang, kahit hindi patas, si Primus talaga ang dapat bigyan ng gintong medalya ng kabutihan bilang Diyos ng universo ng Transformers. Banal na Primus. Sa loob ng unang ilang minuto ng pelikula, makikita natin ang muling pagsasalaysay ng pinagmulan ng kanilang planetang tahanan at kung paanong nais ni Primus na protektahan ang kanyang mga tao at bigyan sila ng ligtas na tahanan. Ginawa ni Primus ang nag-iisang magagawa sa ganong sitwasyon at ginawang planeta ang sarili niya. Naranasan na rin natin yan, hindi ba? Ang ganitong sakripisyong kabayanihan ay halos agad nagbibigay sa kanya ng unang pwesto kahit di siya masyadong aktibo sa pelikula. Pero ang tunay na nag-aangat sa kanya ay ang pagprotekta niya sa Matrix of Leadership. Nang si Sentinel Prime, na spoiler alert, tatalakayin pa natin ng mas mahaba mamaya sa listahang ito, ay nagtaksil sa kanyang mga kapwa Prime. Sinubukan niyang kunin ang Matrix para sa sarili niya. Nagpasya si Primus na mas mabuti pang tuluyang alisin ang Matrix sa pag-iral kaysa hayaang mapasa kamay ni Sentinel ang kapangyarihan nito. Lahat ng ginawa ni Primus ay para sa kabutihan ng Cybertron. Kaya madali siyang napiling gold medalist ng kabutihan. Hindi naman gaano mababa rito ang napiling tagapagdala ng Matrix, si Orion Pax, na kalaunan ay naging Optimus Prime. Sa una, maaring mukhang pinakapabigla-bigla si Orion Pax sa pangunahing duo. At totoo naman yon. Pero dahil dito, mas naging bayani siya. Marami siyang panganib na hinarap sa pelikula. Kabilang ang pagsali nila ni D16 sa Icon Race ng walang pahintulot. Panahon na para ipakita sa kanila na higit pa tayo sa nakikita ng mata. Minamunuan niya ang grupo sa mapanganib na misyon para hanapin ang Matrix of Leadership na tumapos sa walang katapusang siklo ng mga minor bots sa pagmimina ng Energon. Sa kabila ng lahat, si Orion pa rin ang pinakamasipag at hindi nawawalan ng pag-asa para makalika ng positibong pagbabago sa lipunan. Pinakamagandang katangian niya ang pagiging mapagprotekta. Makikita mo sa buong pelikula na laging inuuna ni Pax ang iba kaysa sa sarili niya. Mula sa pagsagip kay Jazz, mula sa sumasabog na kuweba kahit labag sa utos ng kanyang kapitan, hanggang sa literal na mag-isa niyang pinoprotektahan si B-127 mula sa pagkapatay ng dambuhalang barkong bantay na yon. Salamat. Lahat ng ito ay nagbubunga sa huling eksena kung saan tinanggap niya ang isang putok para protektahan si Sentinel mula sa pagpatay ni D16. Halos isakripisyo ang sarili niya para lang mailigtas ang isa sa pinakamasasamang karakter sa pelikula. Kung mayroong anumang gawa na magpapakarapat dapat sa'yo na maging si Robot Jesus mismo, yun na yun. Ang bronze medal ng kasamaan ay napunta kay Steve, isang karakter na baka nakalimutan mo na, pero hindi namin makakalimutan dito sa Wicked Binge dahil sa kanyang sakripisyo para sa mga robot. Naipadala sina D16 at Orion sa sub-level 50. Bilang parusa, nakilala nila si B-127 at mga kaibigan nito, kabilang si Steve na namatay sa aksidente sa kamay ni Orion at nagbunyag na hawak niya ang matagal nang nawalang mensahe mula kay Alpha Trion. Kung wala si Steve, hindi nila mahahanap ang Matrix of Leadership. Kahanga-hanga ang record niya. Kahit nakuha niya agad ang Slot Sinner Medal dahil sa kawalan ng kakayahang mabuhay. Kasunod ni Steve ay matagal na niyang kaibigan at minsang aksidenteng pumatay. Si B-127, nakilala rin bilang Bumblebee o Bad Acetron. Na talagang binibigkas bilang Badassatron. Kahit hindi ako pamilyar sa Transformers, alam ko agad na siya ang paborito ko dahil sobrang nakakatuwang kulit niya. Dahil sa pagiging clumsy at padalos-dalos niya, binibigyan natin siya ng Darwin Sinner Medalya. Pero totoo siyang kaibigan na maaasahan sa hirap at ginhawa. Hindi siya nagatubiling tulungan sina Orion at D-16 makatakas papunta sa ibabaw para hanapin ang Matrix of Leadership kahit bago pa lang silang magkakilala. Mabilis din niyang naging kaibigan si Alita na mas kahanga-hanga kahit minsan ay masungit. Si B ay para si Donkey sa Shrek kung ilalarawan ng ugali niya. Ang pinakamasama lang na magagawa niya ay gumawa ng padalos-dalos na desisyon paminsan-minsan o kaya ay magsalita ng medyo sobra. Pero hindi naman siya masama ang intensyon. Kung may masama man kaming masasabi, siguro ay tuwang-tuwa siya sa bago niyang mga kamay na parang kutsilyo. Sandali, ganyan na talaga yan dati. Tama ba? Oo, tama yan. Oh, ganyan na talaga dati pa. Oh, ganyan na talaga. Pero teka naman, masisisi mo ba talaga siya?
At para kumpitoin ng mga tunay na mababait, nandito si Alpha Trion. Si Trion na nag-iwan ng mahalagang mensahe kay Steve, ang MVP ng pelikula. Kaya natural na madadagdagan ang puntos niya. Pagkabuhay niya ni na Orion at tropa, agad niyang ibinunyag sa kanila ang katotohanan tungkol kay Sentinel. Dahilan ng ikalawang bahagi ng pelikula at tumulong maibalik ang kapayapaan sa Cybertron. Pinigilan din silang magmina habang buhay na tiyak na malaking ginhawa para sa kanila. Siya rin ang nagbigay ng transformation cogs na nagbago sa kanila bilang mas madaling ibenta. Makilalang bersyon ng kanilang sarili. Isa pa, tunay siyang bayani ng digmaan, kaya bagay siyang maging bahagi ng mabuting panig. Ngayon, lilipat naman tayo sa mga mas kaduda-dudang karakter, ang moral gray area. Maaaring kontrobersyal ito, pero napagdesisyonan naming ilagay sa gray area si dating kapitan na Yui Komandante, Alita 1. Hindi naman ibig sabihin nito na isa siyang tiwaling karakter o kung ano paman. Ang totoo, mas inuuna lang niya ang sarili niya kumpara sa iba. Halimbawa, para sa kanya, ang pinakamagandang paraan ng pagbibigay ng lakas ng loob ay sabihin kay Orion na mas magaling siya rito sa halos lahat ng aspeto maliban sa pag-asa. Ang ganyang pag-iisip ay sapat na para bigyan siya ng Pride Sinner Medal. Bukod dito, lahat ng ginagawa niya sa pelikula ay para ma-promote. Mas pinili pa niyang mamatay si Jazz sa gumuguhong minahan kaysa mawala ng trabaho, na napakasama talagang desisyon. Pero siguro, pwede mong sabihin na mas kasalanan niyo ng Cybertron kaysa sa kanya. Karakter siya mahilig manguna sa suntok bago magtanong, kaya nakuha niya sina Soundwave at mga kakampi nito na sumali laban kay Sentinel. Sa huli, nasa panig pa rin ang kabutihan si Alita. Nanatili siyang kasama ni Optimus Prime tulad ni Bumblebee matapos mapalaya si Megatron at pinatunayan niyang karapat-dapat siyang kakampi para sa mas magandang kinabukasan ng mga tao. Neutral ang karakter niya, pero sa kabila ng kahinaan, si Alita ay mabuting tao. Sumunod si Starscream, pinuno ng mga vigilantes, na gustong pabagsakin si Sentinel Prime mula sa anino. Sa mga nalaman natin ngayon tungkol kay Sentinel, para magandang gawin yon, pero dapat ding isaalang-alang ang paraan ni Starscream. Pagkahuli kina Orion Pax at mga kaibigan, inalok ni Starscream na pwede niyang patayin sila na mabagal at masakit o mabilis, kapalit na impormasyon kay Sentinel Prime. Kung ayos lang sa iyong pagpapahirap sa karamihan ng sitwasyon, tiyak mapupunta ka sa gray area. Nagsikap din siya para magbigay inspirasyon sa ibang robot na naapektuhan ng kasakiman ni Sentinel. Kailangan pang mas kilalanin ang moralidad ng taong ito dahil isa siya sa mga karakter na pwedeng mapunta sa kahit anong panig. Kahit kaunti lang ang screen time nila, dapat pa ring banggitin sina Soundwave at Shockwave. Bagamat malalakas na kontrabida ni Starscream, tumulong din sila sa pagliligtas sa kanilang leader at kaibigan mula kay Sentinel. Maganda ng ginawa nila. Pero hindi natin dapat kalimutan na ginawa nila yon dahil natatakot silang saktan ulit ni Alita. Parang sumasama lang sila sa tingin nilang mananalo. Kaya nakakaduda ang kanilang katapatan. Pero sa totoo lang, tumulong naman sila at hindi naman sila nagbabalak na sakupin ang mundo o kung ano paman. Kaya siguro ayos na rin yon. Talagang naghahanap na lang ako ng kahit anong magandang bagay dito mga pare. Sa wakas, nandito na tayo sa huling kategorya. Papasok na tayo sa seksyon ng masasama. Una sa listahan si Darkwing, ang natatangi rito na hindi lubusang kontrabida. Dahil sa katiwalian sa Cybertron, nabibigyan ng tsansa ang mga siga tulad ni Darkwing na makakuha ng mataas na posisyon. Si Darkwing ay laging ginagamit ang anumang pagkakataon para brutal na parusahan ang mas mababa sa kanya. Hanggang sa pagpapatalsi kay Alita, dahil sa isang pagkakamali na hindi naman niya kasalanan. Hanggang sa pagpapadala ng maraming Autobot sa sublevel, 50 para magsagawa ng sapilitang paggawa, na pinalala pa ang kalagayan ng mga minor bots na alipin na rin. Ibig sabihin, lalo pa silang binaba sa mas matinding pagkaalipin. Hindi pa siya mas mababa dahil kahit masungit siya at walang mabuting katangian, hindi naman siya ganap na kontrabida. Hindi ako nagdududa na magiging ganun siya kung nabigyan ng chance. Pero sana natuto siya ng aral matapos mabagsakan ng arcade machine. Pangapat mula sa pinakailalim, narito si D-16 na sa kalaunan ay malungkot na nakilala bilang Megatron, ang pinaka-iconic na kontrabida ng serye. Sa totoo lang, si Megatron ang huling kontrabida sa listahan na may bahagyang makataong pinagmulan ng kwento. Dati siyang matalik na kaibigan ni Orion at tinig ng katwiran sa kanilang relasyon. Magkasama silang humaharap sa anumang pagsubok. Ang ganda. Nang mabunyag ang pagtataksil ni Sentinel Prime, naging delusional si Megatron
At naisip niya kan lahat ng ginawa niya ay para lang sa isang sakim at uhaw sa kapangyarihang halimaw. Ito ang nagtulak kay D-16 sa isang mabagal, ngunit tuloy-tuloy na landas patungo sa kasamaan. Isang landas na tinatawag nating Violence Road at isang landas na nagbigay sa kanya ng Wrath Sinner Medal. Si D-16 ay mabilis gumamit ng dahas kapag may kalaban at handang durugin ang sino mang hahadlang sa kanya. Kahit aksidenteng nabaril ang matalik niyang kaibigan at muntik na mapatay, hindi pa rin siya natauhan. Habang handa na si Megatron, napabayaan si Optimus na mahulog at mamatay. Sinabi niyang napagpasyahan na niya kung paano gamitin ang kanyang kapangyarihan. Isa itong malungkot na kwento ng katiwalian at isang klasikong halimbawa ng lumang kasabihan na ang mga tao nasaktan, nananakit din ng iba. Sa kasamaang palad, si Megatron ay nagbago mula sa pagkakaintindi na ang mga nasaktan ay nananakit din hanggang sa gustong-gusto niyang saktan ang mga nanakit sa kanya. Dahil dito, napalapit siya sa bagay na gusto niyang pabagsakin. Ang Bronze Medal of Evil ay mapupunta sa kanang kamay ni Sentinel na si Arachnid. Kung ikukumpara sa kanyang komandante, Hindi talaga tayo nabibigyan ng maraming impormasyon tungkol kay Arachnid. Isang bagay ang sigurado. Natutuwa siyang maglingkod kay Sentinel nang walang pag-aalinlangan na halos kasing sama niya, lalo na't alam niya ang lahat ng ginagawa nito. Isa lang ito sa marami niyang ginagawa. Yumuyuko siya sa pangunahing kaaway ng Transformers, ang Quintessence. Mas kaunti pa ang alam natin tungkol sa kanila kaysa kay Arachnid. Pero sapat na ito para mailagay sila sa mas mababang antas. Nakakatanggap sila ng medalya ng kasalanan ng katakawan dahil nais lang nilang sumipsip ng maraming energon mula sa Autobots. Oo, utang na ito dahil sa kapangyarihang binigay kay Sentinel Prime. Kaya parang negosyo lang. Pero parang sinasabing tama ang muntik pagsaksak kay Aladdin dahil sa pagnanakaw niya ng tinapay. Kasi technically, legal. Sa huli, malinaw na si Sentinel Prime ang tunay na karapat-dapat sa gintong medalya ng kasamaan. Kung may karakter na halatang twist villain, siya na yon. Akala ko noon palihim yung pinagsamantalahan ng minor bots para sa maranyanyang buhay. Abang akala nila ay tumutulong sila. Pero mali pala ako. Ang kapangyarihan ni Sentinel Prime ay utang pala mula sa Quintessence at kailangan niyang bayaran ito ng napakalaking dami ng energon. Siyempre, ayaw niyang gamitin ang sarili niyang lakas at pagsisika para dito. Kaya nagpasya siyang kunin ang transformation cogs ng napakaraming Transformers. Pinilit silang magtrabaho sa mga minahan habang namumuhay siya na parang hare sa ibabaw. Ang Grid Center Medal ay tiyak na maganda sa tabi ng ibang makinang nagamit sa bahay niya. Pero hindi niya ito mai-enjoy matapos siyang brutal na mahati sa dalawa. Kung tutuusin, kahit kontrabida si Megatron noon, hindi ko rin masabing naawa ko kay Sentinel. Ang taong ito ay ginawang may kapansanan ng napakarami. Pinilit silang magtrabaho para sa sarili niyang sakim na pamumuhay. Hindi rin niya kailangang kumilos kahit kaunti para sa sarili niya. Dagdag pa rito, ipinagkanulo at walang awang pinatay niya ang mga kapwa Primes na lalong nagpahirap sa kalagayan ng mga Autobot. Ngayon, ang katotohanan ay kung anuman ang sabihin natin at ang katotohanan yon ay si Sentinel Prime ang pinakakasuklam-suklam at pinakamasamang karakter sa pelikulang ito. Kailangang magsikap ng husto ni Megatron para malampasan siya.